Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit na baguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayanang Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5 sa kawalangyaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Sabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa sarabi sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.